ganito yan tingog. Okay, Jude Asidre, Yeda Romualdez, Martin Romualdez. You cannot favor a political organization to take on a project like this because we have executive offices having same goals. Why are you overstepping the function of our executive offices, Department of Health, at yung iba pang mga executive offices natin, who would actually have the same duties and responsibilities? Ngayon, did you even explain the inadequacy dun sa part, kasi dyan lang kayo magkakaroon ng space para umentrade. You could at least explain the extreme inadequacy of our executive system, of our executive offices dealing with the problem. Ikaw naman, bongbong tatanga-tanga ka, bakit ka pumapayag sa ganito? Sobrang baboyan naman to, nakakadiri naman to. Now, hindi namin kailangan mag-isip ng maliciousness dito or what not. You do not have a space for this kind of project, Tingog. Wala kayong space dito. You are legislator. You are not implementer of any fucking projects. I think talaga, sa kaibuturan ng aking puso, matatapos si Bongbong ang term. Masakit na totoo. Oo. Yan ang masakit na katotohanan na dapat you have to accept na it's most probably going to happen. Yeah, oo. That it's most probably going to happen. Pero, katulad yan ni Pinoy, na yung e-endorse mo for 2028, tain na. Oo. It's a case of that. You know, the endorsement. Kasi noong 2022, the endorsement of PRD was sought after. Kaya nga si Inday pinatakbo, di ba? Kasi nga grabe, yung dikit ng pangalan ng Duterte, pag aminin mo kung maging Robredo Duterte yung partnership noon, baka malalim. Ano Mama Lenny? I think so. Diba? So. Oo. Mananalo yan si Mama Lenny. Kung hindi lang, kaya sabi ko ito talaga si Lenny, hindi ka, mahina ka eh. Dapat hindi mo masyadong inaway si, pwede mo naman siya i-criticize, pero have more. Hindi naman siya sa PRRD that time. Di ba parang, pero have more opportunities na collaborating kayong dalawa. Okay na naman i-criticize, no? Para hindi ka naman robot. No? Pero, dapat, kaya nga itong kay BBM, 2028, ito nga lang 2025, di ba? Bakit nag-aalis? Bakit iba nagde-declare na hindi independent ako? Hindi ka na biglab. Di ba si Senator P? Ay, hindi proud sa kakampi. Di ba? Di ba, hindi mo lang alam. Well, ito naman kasing kinuha nila, no? Yung kinuha naman nila, sino may kinuha nila sa slate nila? Limbawa si Manny Pacquiao, na nung tumatakbo, gusto niya habulin yung nakaw na yaman daw. So parang, these are fair weather friends. Kaya sila kasama ngayon, kasi kukunin mo siya sila senatorial slate mo. Pero remember, ito mga tao na ayaw ka. Ayaw ka talaga. Hindi ba, hindi ka kanyang pinaglalaban uni. Di ba yung mga pinaglalaban ka noon, itinapon mo. Na-imbiyar na ka. Kaya ngayon talaga, ayun na nga, I think they would push for the impeachment, but malabon na manalo yung impeachment because the senators would think, baka nga right on pagbotohan niya na huwag tanggapin kung pwedeng ganun eh. Kasi ano yan be? Form and substance ng no? Yung pwede nilang ganun. Hindi mo naman kailangan magbigay ng rason. Yeah, oo. Kasi tsaka they can make their own rules pagdating dun sa So, impeachment, they can make their own rules. Kasi girl, remember, the senators are being elected nationally. Kaya, public opinion matters a lot for them. Kasi mga congressman, they are elected by district. So kahit bago sila national, kumahal naman sila ng mga taga-distrito nila, walang okay lang yung career nila. Kaya sila kampante na pumirma kahit katsaka yung articles of impeachment. True. Ayun. Well, anyway, ayan na nga, iwanan na natin yung, we deserve better, wait lang kapit ka lang dyan sa backstage Yung tawag dito, yung another topic actually na which is the main topic of today's live. Yung Tingog party list na memorandum of agreement with DBP and PhilHealth. Kasi nakakaloka ito. Nag-post si Dr. Liacion, teka lang Manny Ledesma, ito si Manny Ledesma. Head siya ng PhilHealth. Head na ng PhilHealth. Manny Ledesma. Ayan. Nagkaroon sila ng MOA signing.
At yung MOA signing, ayan yung mga participants. O, di ba, nandun si Martin. Ayan. So, Tingog, PhilHealth, DBP, signing of Memorandum of Agreement, December 6, December 8? Yeah, December 8, 2024. Ayan. Okay? So, ang first question dito really is, anong ginagawa ng Tingog dyan? Bakit may Tingog? At bakit nakikipag-MOA ang Tingog sa GOCCs? Kasi ang unang question dito is, Tingog Party List is a political organization. Why are you giving a political organization a personality to enter into an agreement with DBP and PhilHealth? Ito yung allegedly yung MOA na pinirmahan. Pinost ni Dr. Lesion. Teka, ayan. Alam mo, isa talaga sa pinakamalaking sanhi ng gulo dito is si Martin. Oo. Totoo. Alam mo yun? Kasi si Martin talaga, parang, feeling ko nga parang na-held hostage na yung mag-asawa. Oo. Sobrang balahura, puta. Amshi, blink twice if you need to be rescued. Siya na yung nagde-decide sa lahat Ano talaga? Kasi nga presidente na si Bongbong Ano naman ngayon? Nakabalik na siya sa Malacanang, parang natupad na ang pangarap. So, pangarap naman ni Martin yun ang kailangan matupad. Oo. Kaya hahamak para lang sa pahamak, ay sa pangarap. And, ayun na nga, in the end, hindi natuloy yung redemption. True. Tapos, naging ano na to? Redemption ni Kuya. Ano, sorry? Hindi natuloy yung redemption ni Kuya. Oo, true. Ayun. Bakit tinanggal ni attorney ni Lesion yung documents? Tinanggal niya Wali na. Well, baka may nagutos na tanggalin niya. Natanggalin niya. Tinanggal yung kaya kasi pinost niya yung MOA. Tapos kanina 'di ba galing tayo dun sa niya? Wala na yung ito. Okay, ayan. Okay. Dr. Tony Lesion. Dalawa pala yung account niya. Isang Tony Lesion at saka Dr. Tony Lesion. Ayun. Ito yung MOA. Allegedly, ito raw yung draft. But Tingog here is described as a political party list organized under the laws of the Philippines and registered with the COMELEC with principal address Kenembot. Okay. Pagkatapos, meron kasi sila dito, duties and responsibilities. Ayan. Ito. So the project is called Maalagang Republika Rural Financing Health Development Program. Okay? So ang goal is financing program for LGUs that intend to rehabilitate, expand, or construct its local hospital. This financing scheme is supported by the National Health Insurance Program and Universal Healthcare Program to secure loans taken from the financing program. The national government as well as Tingog shall assist LGUs. Ito the national government as well as Tingog. Putang inang yan. In ensuring the continuous operation of said hospital or facility. The credit facility may be utilized for the following purposes: development and construction of hospitals, renovation, expansion work for healthcare facilities, modernization, Kenembot, acquisition, leasing for the purchase of healthcare facility, inventory, purchase orders, pati supply, tangina. Finance receivables from PhilHealth, HMOs, corporate clients, finance healthcare facility operations. Shared undertaking of the parties. Ayan. The parties to undertake to hold all information, documents, and reports obtained in the course of agreement in strict confidence and shall be subject to the restrictions and conditions prescribed under pertinent laws. Para putang ina. Seryoso? What do you mean by strict confidence? Hindi namin pwedeng malaman yan. Bakit confidential to? Why? Asan yung, teka lang ha. Meron dito yung description ng gagawin ng yung gagawin ng Tingog. Ayan, ito. Tingog, ayan, ito yung mga roles nito roles nitong mga parties. Ayan. Si DBP may be authorized under its charter and consistent with its existing credit policies and guidelines and craft offer its lending program. So, magpapautang si DBP. Okay? To provide cash management and collection facilities to ensure proper management of funds and flow of loans repayments. Okay? Si PhilHealth shall conduct activities geared toward increasing membership and utilization of medical insurance benefit consistent with the Universal Healthcare Act. Okay?
designate DBP as one PhilHealth depository bank. Shall study and consider DBP the alternative settlement for bank auto credit. So, PhilHealth, kasi yan yung may pera, yan yung may pondo. Yan yung may pondo. So, ang trabaho raw nila is to increase membership and utilization of medical insurance benefit. Medical insurance benefit, yung mga i-offer nila, nababayaran nila. Kasi di ba, si PhilHealth, nagbabayad siya ng mga certain health coverage di ba? Now, si Tingog, ang role niya, shall assist and coordinate with LGUs in ensuring their participation to the program. Shall provide complementary programs and trainings to ensure fiscal viability of the operations of the hospital. Shall provide necessary support in financing health expenses of the patient through its medical assistance program. What are those necessary support? Kayo hawak ng procurement, ng mga supply, kayo yung hahawak ng construction ng mga hospitals, expansion ng mga healthcare facilities and whatnot. Is that the support that you're talking about? Tingog? Bakit sila umiepal? Ha? Bakit sila umiepal? I do not know. Tingog Party List is a political organization. Ngayon, you're going to enter into a MOA kung 2025 hindi kayo ma-elect. Ano to? Hanggang kailan ang MOA? There's no date. Teka. Meron check yan. natin. Teka lang, check natin. Ano yung forever, infinity? Tangin ang MOA. Ayan wala nga. This agreement shall continue to be in full force and effect unless otherwise revoked. Tapos, nagbigay lang ng termination of agreement. Magbigay ka lang ng 30 days notice. So it's flexible Wala siyang Flexible. sunset clause. Flexible agreement. Mm-mm. Hanggang nakikinabang tayo pareho, effective. Correct. And I think Tingog Party List should be investigated. Sa totoo lang, sobrang powerful ng Tingog Party List sa House of Representatives. Kapag kunwari, merong ayudahan na nangyayari. Kunwari si District 1 ng probinsyang Kinembot, magpapamigay ng pera ng ayuda. Tingog Party List will be there. Magpapamigay ng pera kasama ang Tingog Party List. Saan nanggagaling ang pera nyo? Ba't ang dami niyong pinapabudmod? You also have almost 200 plus satellite offices. Saan nanggaling yung pinagpatayo ninyo ng mga satellite offices? I mean, you have to tell us what's your financial model in order to do these things. Because if you can do it using private funds, dapat malaman natin kung anong financial model ninyo kasi gayahin natin yan. Putang ina, para kayo may balon ng pera, paano nyo namamanage yan? Saan galing yung pera ninyo? Yeda, Kong Asidre, Martin. Diba? I mean, if you are so good in whatever that you are doing, I think it is high time to reveal your financial model. Where do you get your money? Where do you get your money? Diba, meron raw statement ang Tingog. Puntahan natin ang Tingog. Teka lang Tingog. Parang block ako ng Tingog. Hindi lumalabas yung nila sa akin. Teka lang, puntahan natin yung statement ng Tingog kung sakaling nag-ano sila. Ngayon, pag pinili kayo na coordinator, political party, let's say natalo kayo, and you're still going to be, block nga ako ng Tingog Party List. Putang ina nito mga to. Ayan. Okay. Ito yung, basahin lang natin yung ng Tingog Party List, statement ng Tingog Party List. It is deeply disappointing that malicious accusations have been made in social media regarding the recently signed Memorandum of Agreement among the Development Bank of the Philippines and Philippine Health Insurance Corporation. Philippine Health Insurance Corporation and Tingog Party List without first seeking clarification from our end. The initiative outlined in the MOA is a transparent and straightforward. Putang ina ninyo nakalagay doon strict confidence Ano sinasabi niyo transparent? Release the MOA. Ano yung pinirmahan ninyong MOA? Draft yun Nakalagay nga doon strict confidence lahat ng dokumento pertaining to that agreement. Ano transparent ang sinasabi niyo mga putang ina nyo? Well, it's transparent that they are emerald. That is transparent. Again, they are doing it because they can. True. They may not be allowed. Shiminit. My God, the initiative She may not allowed to do it, but they can do it. Just me.
Let me just continue reading the statement of Tingog. The initiative outlined in the MOA is a transparent and straightforward effort to address the long-standing gaps in healthcare infrastructure in rural areas. It facilitates the construction, expansion, and upgrading of hospital and clinics, as well as acquisition of much-needed medical equipment. Unfortunately, statements misrepresenting this program misled the public and undermined its noble objective. Ganito yan, Tingog. Okay, Jude Asidre, Yeda Romualdez, Martin Romualdez. You cannot favor a political organization to take on a project like this because we have executive offices having same goals. Why are you overstepping the function of our executive offices, Department of Health, at yung iba pang mga executive offices natin, who would actually have the same duties and responsibilities? Ngayon, did you even explain the inadequacy dun sa part, kasi dyan lang kayo magkakaroon ng space para umentrade. You could at least explain the extreme inadequacy of our executive system, of our executive offices dealing with the problem. Ikaw naman bongbong tatanga-tanga ka, bakit ka pumapayag sa ganito? Sobrang babuyan naman to, nakakadiri naman to. Now, hindi namin kailangan mag-isip ng maliciousness dito or what not. You do not have a space for this kind of project, Tingog. Wala kayong space dito. You are legislator. You are not implementer of any fucking projects. Pero sandali lang gusto ko lang ng fair is fair. Gusto ko lang batiin si Professor Shelo Magno. Alam mo naman, Professor Shelo Magno, we're not really the best of friends and this is not RuPaul's best friend race. Correct. Mm-hmm. Fair is fair. Tama naman yung pag-ano mo dyan. Correct. And I am one with Professor Shelo Magno in this one, Oo, Professor Shelo Magno, hindi natin kailangan magkaaway ng forever, no? There are areas of convergence and we have to accept that. No? Correct. Hindi naman tayo 5 years old. Mm-hmm. Pare-pareho na tayong nakahawak ng nota. So, correct. We're past being virginal and grade 5 emerald. So tama na kino-call out ito dahil balahuraan na talaga ito. Correct. And this is among yung PhilHealth issue. Yan yung issue na talaga naman kahit anong political color agrees na agree na talagang mali yung sa PhilHealth na yun, yung transfer ng pera ng PhilHealth to the National Treasury. And this one is also one thing that I think kahit anong political color meron ka, this is unacceptable. Ngayon, yung kapal ng mukha dito ng Tingog Party List to say that this is transparent when your MOA actually says that you have provision on strict confidentiality pagdating sa lahat ng reports, documents pertaining to this project. How can that be transparent, mga putang ina nyo? Pagkatapos ngayon, you have the audacity to make a statement that this is a transparent kinembot? Talaga ba? Ngayon, sasabihin nyo, this is a noble keme, this is a noble ganyan-ganyan. In this noble job of yours, you are in no position to enter a MOA dealing with our money, you being as a political organization, na hindi naman kayo sigurado kung kayo ay mananalo din sa mga susunod na eleksyon. Hindi, bakit ang legislative nakikipag-partner ng ganyan? Correct. That is, di ba ang trabaho ng Tingog gumawa ng batas? Kung gusto niyo makipag-MOA ng ganyan, di maging NGO na lang kayo. Correct. Di ba parang kay Mama Lenny, yung kanyang aangat buhay, may mga MOA din naman siyang ganyan. And that is perfectly acceptable because it is an NGO, hindi naman yung government, hindi naman yung legislative party, hindi naman yung political party. So, kung gusto niyo ganyan pala ang takbo ng buhay ninyo, Tingog, huwag na kayong tumakbo ng politika, mag-NGO na lang kayo. True. Ngayon, ito I vehemently disagree dito sa sinasabi ninyo, Tingog Party List, that you are being transparent. Remember yung yung kaninang binasa natin kung ano yung coverage ng project? Kahit pag-procurement ng supply, pagpapatayo ng ospital, renovation, kineme, ganyan. Lahat sakop nyo eh. Pagkatapos, ang role ninyo is support. You did not even identify what exactly is the kind of support that you're going to lend here. Kayo magpa-facilitate ng bidding? Kayo magpo-procure? Kayo anong support dito? You're actually not very transparent doon sa sinabi niyo support ang role ninyo. Anong support? Hindi, ano ba yung support na maibibigay? What exactly is the kind of support that you're going to give in order to make the job of PhilHealth more effective and efficient? Doon tayo. I don't think so that you can give them anything that will make si Edwin Hamora pala nandito. Mama Edwin. Mama Edwin, i-post mo yung comment niya maganda. Ganito lang yan mga bakla. Sino bakla? For exactly. Ganito lang yan mga bakla. Ikaw ba bakla dito?
For exactly the same reason why OVP's budget was totally blanked out. Kasi nga daw, sabi ng mga inanitang HOR, especially convicted criminal Castro, streamline daw nila with other department doing the same exact job. Also, excellent point in pointing out tingog losses. Yeah, ako nga wala na nga ako dun sa kung matalo sila eh. Kahit manalo pa sila, parang anong point? NGO ba kayo? Hindi naman kayo NGO. Una-una, hindi kayo NGO. Ikalawa, what exactly is tingog? What is your technical expertise? This is undue favor, undue favor sa tingog. Clearly, this is the House of Representatives, well, the entire government, this also includes the executive branch of government. Why are you giving undue favor to tingog party list? This is graft and corruption right in front of our faces. And I think ombudsman should act. Kasi this is undue favor. Bakit sa tingog nyo ibibigay yung coordination and whatever? Why are they performing tasks that can be very well performed by the executive offices of our government? What is the role of tingog here? They are representatives, congressmen, legislators sila. What is your business in doing some executive function that is not within your job description? So wag niyo kami pinuputang ina dito sa statement ninyo, may pa-epekta kayo ditong transparent. Paano naging transparent? Labas niyo yung pirmadong MOA. Para magkaalaman tayo dito kung ano talaga yung duty ninyo dyan, kung ano talaga yung support na tinutukoy nyo dyan. Ilabas nyo yung MOA. Mga balahura kayo, kadiri kayo. Kasi talaga nakaka-high blood talaga to. Ayun. So to clarify, the program operates as follows. The DPP will provide LGU access, kineme. Yeah, this is what we saw in the MOA. Complement these efforts by assisting LGU navigating programs through advocacy, capacity building initiative, and other forms of support. What kind of support? What kind of support? Identify the support. Identify specific act of support. Diyos me. It is important to emphasize that there will be no transfer of funds to tingog party list. O hindi kayo ta-transfer, paano kayo pahawakin ng mga projects? Kayo magde-decide. Hindi naman kailangan kayo ang hahawak ng pera para kumatkong kayo eh. Hindi naman necessary na kailangan mapunta sa inyo yung pera para meron kayong katkong. Pinaggagagon niyo yung mga Pilipino. My God. The loan arrangement are strictly between LGUs and DBP following stringent banking policies. Moreover, tingog has no role in selecting LGUs or managing funds. This accusation are baseless. Yeah. Pero kayo kakahawak ng mga bidding. Hindi ba? Kayo mamimili or whatever. Kayo magpa-facilitate. Kayo magpa-provide ng mga Since kayo nang nakakaalam ng lahat ng project na gagawin, kayo rin ang may hawak ng lahat ng supplier or whatsoever. Hindi nyo kailangang hawakan yung funds para sabihin na walang korupsyon dito, tingog. Rural Financing Health Development Program aims to address critical gaps in healthcare services across the country. It is unfortunate that instead of supporting this initiative to uplift our healthcare system, some have chosen to politicize and misrepresent its goals. Your goal cannot be misrepresented because it's not clear to begin with. Anong mini-misrepresent sa inyo? Hindi nga namin alam kung ano yung support na gusto nyo gawin dito sa putang inang arrangement na to. Anong misrepresent? What misrepresentation are you talking about? You are ambiguous to begin with. Diyos ko. We urge those spreading misinformation to correct their statement and focus on the facts. In the interest, transparency, and public service, we remain open to dialogue. How can there be a misinformation if you are not providing us the real information? Ilabas nyo yung signed MOA. Ilabas nyo yung signed MOA para walang misinformation dito. At this moment, what is sure is that you are part of this MOA. And you're not supposed to be part of this MOA because you are a legislator. Anong role mo sa mga executive duties na ganito? Kongresista kayo mga putang ina nyo. Anong part doon yung hindi nyo naiintindihan? This is very, very fundamental. Binababoy nyo yung separation of powers dito. Diyos me. Tingog Party List steadfast in its mission to serve Filipino people and advance program that improves lives, especially in underserved communities. Now, if you are doing so well, then tell us what's your financial model. Where is your money coming from that affords you to distribute money all over the Philippines? And most of the time, together with district representatives. But mas marami pa kayong pera sa mga district representatives. Where do you get your money? I-reveal ninyo yung financial model ninyo. I think tingog should be audited by COA,
should be investigated by the ombudsman because of this obscene show of spending money. Ang claim ninyo ay galing to sa private funds. You are government official right now. When a money is received from private entity, it becomes part of the public funds. Where is your record? Show that to us. You should be investigated by the Commission on Audit and by the Ombudsman because this is just so obscene. My God! Sobrang kadiri. Sobra pong kadiri to. And I'm so sorry ha, hindi kasi po pwede tingog na hindi noble yung intention namin, noble. But you are not respecting the laws. You are not respecting the fundamental separation of powers here. Sino ba kayo? You are a party list. You are a sitting congressmen. Sitting representatives. You do not have, and you are not allowed to engage in this executive functions. At kung i-argue ninyo that this is done because of an oversight power, then what is the legislation? Tingog party list. Huwag nyo kaming binobobo. Huwag nyo kaming binobobo, my God. This is kantutan to the highest level. Sobra. Ayun. Anyway, meron gustong i-share sa us. Ayun. Mahal na Reyna, Erlena, gusto mo umakyat? Well, ano mang i-share ko? Ang i-share ko is, maganda yung point na bakit mas powerful kayo sa mga legislative district congressmen. Wala naman kayong constituents. Yung mga congressmen, meron silang direct constituents. Yung tingo, umiikot-ikot lang kayo kung saan-saan emerald. Alam mo yun, na parang, ayun na nga ba ang sinasabi ko, no? Yung hindi nyo, ano ba yung mga batas na naipasa ng tingog? Actually, most of the time, pagka merong legislative measure na nandun si Martin Romualdez, nandun rin si Edna, at si Jude Asidre. Yeah. Oo, nandun din sila. Sabi ni Gerald Calzado, Joy, may ask ako kay Sas if I may. O tanong mo na. Oo na. Ano yun? Ayun. Yung mga ka-moisture, ayan. Salamat sa mga nagpapadala ng tip. Thank you so much. We appreciate it. Ayan. Thank you very much. Sabi, ginawa ni Tingog sarili niya as clearinghouse ng PhilHealth DBP programs. And si PhilHealth si DBP yung para magmamanage lahat ng financial transaction ng PhilHealth. Ano ba yan, Gerald? Ano ba yan, Gerald, yung tanong mo? Pwede matanong kay Sas if suhulan ni Onanay ang INC ng 1 trilyones para di matuloy ang rally, posible ba? Payat yan sa INC, parang ang dami naman nilang pera. Una-una, bakit ka magsusuhol ng 1 trillion? Saan mo kukunin yung pera? Who in the right mind would give 1 trillion? Bex, for what? Para lang hindi makapag-rally? Do you really think, even if you don't like Lisa Marcos, why would you give out 1 trillion para lang hindi makapag-rally? Do you really think that there are no other ways than spending 1 trillion? Bex, kahit ako kung may 1 trillion ako, then manakay matanggal ka dyan, BBM. Ba't ko naman isasalba ang buhay mo for 1 trillion? It's unrealistic, Bex. True. Napaka-creative ng Tingog, makucore nila lahat ng requirements for contractors and suppliers procurement. Exactly. And there is no need for there is no need for them to handle the money. Katkungan yan eh. I-shepherd niya lahat ng bidding, lahat ng ito, merong need dito, ganyan, eme. Tapos may katkong sila sa lahat. Ito nga, pag ang INC, nagsalita na yan. Pag binitawan na nila yung salita nila, binitawan na yung salita nila. What do you think would INC members think na bigla, ay? Nawala na. Ano nga sila? May isang salita. Kaya nga, di ba, may black voting yan dahil nga talagang what has been said has already been said. Ganon. Anyway, yung Tingog, it's a very mystical organization. Hindi natin alam kung ano ba sila. Di ba, parang saan kagawa?
Why are you everywhere? Saan nanggagaling ang pera mo? Bakit kung ano-ano pinaggagawa mo na above and beyond doon sa iyong personality bilang isang political organization, bilang isang political party list? 'Di ba? Nakakaloka. Diyos me. Sobrang, my God. This is just so obscene. This is just so obscene. Ayun. If you're doing so well, no, kung kunwari talagang sobrang, daming natulungan ng timog, talagang nakapagpamigay ng pera, ganyan-ganyan. I think, sabi ko nga, no, it's about time that you reveal your financial model. Where is your money coming from? Para ma-emulate lahat ng mga NGOs, lahat ng mga organization na gustong makatulong sa kapwa. Saan galing yung pera ninyo? Diba? Yeda is the head of Committee on Accounts. Kasi siguro baka mabigyan mo kami ng insight, Congressman Yeda Romualdez. Kung kung paano ba kayo nagkakapera dyan sa Tingog. Mystical, di ba andyan sa kanila ang mystical city of Biringan? Baka doon pala galing ang pera. Mahal na Reyna Elena. 'Di ba? Baka doon pala galing ang pera. Sabi, dami yung scholars ang Tingog, ask nyo pa taga Region 8. Saan galing yung pampapa-scholar nila dun sa mga yun? NIAR. Madami nga silang pinapamudmud na pera. Yung mga congressman nagpapamudmud ng mga pera, lagi nilang kadikit siyang Tingog eh. I don't think, may doubt dun sa dami ng benepisyaryo nila, no? Ang tanong dun, saan galing yung pera nila? Saan galing yung pera? O marami silang scholar, pera mo naman yung ginagamit. So hindi nila scholar mo yun. Oo. Ano ba? Ayun. Sa budget nila po. O paano sila nagkaroon ng budget? At bakit kung meron silang budget para dyan, bakit walang budget yung ibang kongresista para doon? Na ganun din karami. Diba? Anong petsa na? Sa budget nila. Saan galing yung budget nila? Sa pera mo. O hindi na. Correct. Ganito. For 2024 budget, there was 500 billion pesos allocated for social amelioration. Anong petsa na? December na. This 500 billion peso social amelioration should be audited to the last cent. Saan napunta? Sinong gumasta? Sinong nagkontrol ng pera? Kanino pinabigay? Asan na ang mga, tama ba yung mga beneficiary ninyo? You know, there are so many irregularities sa pagpapamudmod ng mga ayuda. In fact, meron pa nga dyan tupad, supposedly para dun sa mga trabahanteng nawalan ng trabaho, pagkatapos ang recipient, estudyante. This happened in Cavite. Ang daming ganito. Ang daming ganito. Yung mga pinapagpamudmudan ninyo ng pera are actually beneficiaries na hindi naman talaga sila yung target na beneficiary. 500 billion and it must be audited to the last cent. In 2025, yan ang dapat na binabantayan natin. Kayo, Commission on Audit, how are you going to audit that distribution of humongous amount of national budget, of people's money, at siguraduhin na yan ay napunta sa tamang mga beneficiaryo? Kita-kita tayo sa 2025, dyan sa 500 billion na pinamigay ninyo. Okay ba? Kita-kita tayo sa 2025. Ayun. Kakaloka. Ayan. Oho siya, akyat na tayo, magpaakyat na tayo. Andito na si We Deserve Better. Ayan. Hello, We Deserve Better. Ano natin magpaakyat for graded recitation? Oo, ayan. Magpaakyat na tayo for graded recitation. Hi, thank you. Hello, We Deserve Better. Yeah, magandang gabi sa inyo. Naririnig niyo ako na maayos. Medyo maingay yung background, pero naririnig ka naman. Ngayon, medyo maano pa rin po ba? Sige, okay na. Diretso ka na. Go Okay. na yan. So, ang saya ng usapan about dito sa Tingog na to, no? So, while you're discussing about this, nag-research ako about dito sa doctrine of separation of powers. Kasi malinaw na nilalabag nila yun eh. Kasi ano namang eksena ng Tingog? Ano eksena ng Tingog sa isang MOA together with two institutions under the executive branch, di ba? So may case ako nakita that was Jurisprudence Angara versus Electoral Commission, GR number L45081, case in July 15, 1936 pa to. So sinasabi dito, bagong jurisprudence naman on separation of powers. sabi kasi dito, napakalinaw.
The landmark case reinforced the principle of separation of powers and the system of checks and balances. The court held that each department of government has exclusive cognizance of matters within its jurisdiction and no branch may interfere with the others. So malinaw na ang ginagawa ng Tingog, ginagawa niya na yung executive function ng executive department. So ang implication nito, marami. Isa sa nakikita ko, implication is nagiging lalong mukhang weak na leader si Bongbong Marcos. Because bilang isang president, bakit mo hinahayaan na may isang party list, isang grupo sa House of Representatives na sumali sa MOA o makipag-MOA sa executive department? Wala na pa tayong parang, ewan ko lang, pero parang wala pa ako nababalitaan na may gumawa na nito dati, parang sila ang first time. Ito lang pinapakita nito, yung kung gaano ka-powerful si Tambaloslos sa administrasyon na ito. Di ba? Pinapakita lang kung gaano siya kakapalang pagmumuka para manduhan ang DBP at saka ang PhilHealth para malamang si Tambaloslos ang nagplano. Kaya nabuo yung MOA na yan. Sobrang lala. Tapos insert ko lang rin about dun sa pondo na sinasabi mo, Miss Joey, kanina, saan nila kinukuha. Malinaw na malinaw, saan nila kinukuha. Sa pondo, sa GAA mismo. Kasi, ang dami-dami ngayon. May statement kasi sila, we deserve better before, that it is privately funded daw. Yung satellite office nila, yung mga kinembot nila, ganyan. Pero parang smoke screen lang nila yun. Yung ganun, di ba? Labas yung financial model ninyo, paano pumapasok yung pera sa inyo through private sources, di ba? And even if it is coming from private sources, because you're a government official, all money that you're going to receive in your official capacity becomes public fund. Yes, that's public fund. So, ibig sabihin, asan yung report ninyo? Di ba? Tsaka Miss Joey, hindi nag-add. Something is really wrong. It doesn't add up. Kung sinasabi nilang yung perang ginamit nila pagtatayo ng satellite offices ay private money yon. Bakit nawalan tayo ng pondo sa mga infrastructures? Bakit ang daming mga big ticket projects tulad ng subway, alam ko pati MRT7 yata nadamay na rin sa itinigil. Yung sobrang daming projects under build noon ang hindi na talaga tinengga na. Yung kumbaga hindi na balak pondohan sa panahon nitong Tambaloslos mga government na to. Na sobrang linaw na yung paglilipat nila ng pondo, yung pag-i-insert nga nila ng AKAP is one thing lang Sobrang liit na slice ng cake lang yung AKAP o yung paayuda ni Tambaloslos. Bukod pa yan doon sa mga iba pang tinapyesa nila. Di ba may mga naririnig tayo sa DepEd sumubok. Tumapya sa DepEd, tumapya sa DOTR, tumapya sa DPWH. Yung umaano sila, kumbaga umaangkas sila sa bawat department. Kung sino lang ang umalma o sino lang ang mapansin ng Senado, yun lang ang nalalaman natin. Pero malinaw na totoo ang sinasabi ni Vice President Sara Duterte na ang nagmamanage ng pondo ng gobyerno ay si Romualdez lang at saka si Ko. Kasi paano naman mangyayari? Paano kayo magkakapera? Paano kung gagastos kayo ng private money? Wala nga kayo ma-present, hindi nga kayo NGO man lang tulad na binabanggit ni Mrs. Isa nga kayong political party, Sinong matinong utak na businessman ang magi-invest sa isang, alam mo yon, sa isang political party tulad ng Tingog? O baka sila yon, baka may business sila na sila mismo kinokontrata nila. Ito, at saka isa pa Miss Joey dito sa support, di ba, kinote mo yung support na sinasabi nila. Feeling ko, isasama nila rito yung construction ni Saltico. Yun nga balikan ko lang balikan ko yung tinutukoy dito ni yung sa MOA na project description. Ito yung mga nila, ito yung mga subject ng credit facility. Development and construction of hospitals and other healthcare facility including dental clinics, diagnostic laboratories, birthing center, pharmacies. Putang ina. Renovation expansion works for healthcare facilities. Modernization updating of health facility system including IT infrastructure. Kinubra na nila lahat. Acquisition leasing of healthcare equipment. For the purchase of healthcare facility inventory purchase orders. Pati pag-corner ng mga supplies, Diyos me. Finance receivable from PhilHealth, HMOs, corporate clients. Putang ina. Finance healthcare facilities operation. Tignan nyo, anong kinalaman ng Tingog dyan? Malamang, Miss Joey, gagamitin nila yung mga kaano nila, mga amigo-amiga nilang may mga business. Sila lang rin yung kukunin para sa kanila lang rin mapunta yung kung ano mang pondo na manggagaling dito sa MOA na to, diba? Dito sa DBP pa.
Kung anumang pondo ang iikot dito, sila lang rin ang tataba. Kaya putang ina mo, Yeda Romualdez, Martin Romualdez. Tsaka sino ba yung isa? Si Asidre ba yun? Asidre, Jude Asidre. Yeah, mga putang ina nyo. Busog na kayo, hindi pa rin kayo nagpapatinag. Ang kakapal ng mga pagmumukha nyo. Hindi pa nagkatotoo yung balita na na-stroke kayo. Sorry. Unfortunately, at ihahanda ko nga, buhay na buhay si Tambi, contrary to popular prayer. Popular prayer. Kaya titigil nyo na pagbabalita na si Martin Romualdez po ay buhay na buhay. Ayan, unfortunately. Of life. Daw kayo, nagsasabi na stroke daw po kayo. Ay, sus, mag-ingat na tayo sa fake news. Andito na nga ako, buong araw, nagsushoot yung mga Christmas messages at iba pa. At mamaya, ayan. So may proof of life na si Tambi. Kahapon naman, makasama ko ang mga governors. Nag-dinner po kami. Speaker, kanina umaga sabi Hindi yung kayo na and don't discount that this news might also be coming from them. You know, don't be so naive about politics, no? Sometimes people will, it's just like show business, whether positive or negative, they would release it at may nakahanda na silang pang-emerald doon, no? Kaya that's why you have to have a distance from it's political theater, it's a theater. Theater, you have to learn to distinguish between political theater and actual situation. No? So, kaya nga disengage yourself from being too involved. Otherwise, madali kang magugoyo. Okay. Continue. Kaya nga sabi ko nga, yung mga ganitong bagay, yung kunwari nategi-bumbum siya or whatever, hindi mo kasi nade-deny yan eh. So parang all you need to do is wait. So hindi na kailangan na pag-usapan, totoo ba yun or hindi, ganyan. These are something na this is something na hindi nila made-deny. Kung totoo, hindi nila made-deny. So hindi na kailangan na parang kailangan alam mo ora mismo. Yung mga ganito, iyan mo lang, hintayin lang, di ba? Hintayin lang magkatotoo. Ayun. Miss Joey, may dadagdag pa ako, kung pwede. Go. Ito ay narinig ko naman ito sa Ganang Mamamayan ni Sir Nelson at ni Jen. Isa na 25. Kasi nabanggit mo kanina na narinig mo sa kaparangan naman na target nila, December, mai-push yung impeachment. Nagtutugma kayo ng Net 25 nito nila, yung chismis nila Sir Nelson at Jen dun sa show nila. Kasi according to them, dun sa narinig nila, merong mga meron doon sa House of Crocs na nag-iikot-ikot at kumakalap ng pirma. Kasi nga, di ba, alam naman natin na para i-fast track itong impeachment, para hindi na kailangan dumaan sa Justice Committee to determine the form and kung sufficient ba of form and substance yung complaint, may way para mas mapabilis. Yun yung pagkalap ng 1/3 ng pirma ng kabuuan ng Congress. For example, 100 signatures lang, kung 300 sila doon. May umiikot daw ngayon na congressman na pinipilit mapuno yun. Kaya natitrigger din lalo na, inaasar-asar pa nga nila si Kong Marcoleta kasi nandun siya ng time na yun na sabi niyo, kung tinutuloy nila mag-rally talaga ako. Sabi ni Kong Marcoleta. Hindi malayo kasi nung isang araw Sas, chinek namin yung mga bills ni Martin Romualdez. So kapag mag-check ka ng mga bills niya, yung kunwari siya yung principal author, he would usually get around 175 co-authorship. Ganon. What? Nakamute ka be? Well, of course, kasi nga, buhos-buhos ang biyaya. Magkaiba yun kaysa dito sa impeachment. Impeachment requires higher talent fee. So, hindi po signature ang umiikot. Ang umiikot po ngayon ay bidding. Correct. Bidding yan. Dahil, bidding yang umiikot, napaka-naive nyo naman. May umiikot na pirma, hindi po pirma umiikot, bidding po yan. Kaya hindi pressure yan. option pa yan. Ikaw ba, congressman ka, pipirma ka lang? Hindi. Correct, go high. Payo na, go high. Yung mga tao nga, para pumirma ng People's Initiative, kailangan ng salapi. Yan pa. Hello? Parang ano ba? We are talking here about congressmen, ha? Congressmen, hindi po ito yung mga nagpapapirma sa mall para po ay makakuha ng donation para sa UNICEF. Magkaiba po ito. Ito po ay impeachment, it's a political exercise, and may bidding yan. Kaya ang chismis nga, di ba, tumataas na ang presyo ng mga ng mga gustong pumirma. Kasi nga, kita mo, bakit ayaw na nilang i-invite si Digong? Dahil tumaas na ang talent fee. Yun lang yan. Na parang putang ina,
pauupuin yung linya, mumura-murahin lang kami yan, taasan nyo ang talent fee. Ano, magsusunog kami ng political capital pagka nandyan si PRRD pagkatapos, di ba? Ganito lang? Ganito Ano lang? to? 5 million lang per hearing? Mm. Di ba? Wala na nga gusto pumatol, tataasan na yung bidding. Ngayon, Question sa'yo, Kamoisture. ah, Kung ikaw kunwari, Congressman Kamoisture, Congressman Moisture, we would like you to be part of this impeachment process to remove Inday Sara in perpetuity. What's your price? Ano yung mga consideration mo sa pagbibigay ng presyo? well, magkano na ang na-withdraw? Magkano na ang na-defrost sa frozen fruits and vegetables? Mm-mm. Meron na ba? Oo. Diba? Meron pa. Tapos, bonggang-bongga na yan. Mm-mm. Tanong ko magkano na? Wala pa. Wala pa ba? Mm-mm. Okay, wala pa rin akong desisyon. Bex, ang pinag-uusapan dito ay disqualify nila for life, see? Inday Sara. Okay. Na magagalit sa iyo buong Mindanao. Can you imagine the only person in Mindanao that who could have a chance again to be president? Papadisqualify mo for life. Eh baka magwawala ang Mindanao niyan. Siraulo ka ba? Eh dapat, kung ikaw, yan ang i-risk mo, ano na to, na pwedeng matapos na ang career mo dahil dito. May may mga iba-ibang presyo niyan. Pagka kunwari ikaw, Mindanao congressman ka, iba ang presyo. Pagka Luzon, pagka Visayas ka, tsaka pagka Luzon ka. I think it's more expensive kapag ikaw ay nasa Mindanao would be, siguro ano na to, kung ako Mindanao, tanungin mo ulit ako, kunwari Mindanao na congressman. Hello, Mindanaoan Congresswoman, Moisture, Congresswoman Moisture, of our representative from Mindanao. What would be your consideration to in order for you to give your affirmation to this action? What are your consideration in setting your price? My price? Ito naman, wala namang price. Pero kung tatanungin mo ako, hypothetical lang naman. Hypothetical lang naman. Half B. Half ng Marcos Fruits Half and ng Marcos Estate. Paano yun? Syempre, 1 vote ka lang naman. So, syempre, hindi naman po pwede. Madami kayong kikembutin ko. Hindi po pwede half ng... Ilan ba kami? Pwede kami mag-share sa half. O pwede kami 5 mag-share sa half. Siguro okay naman yan. 5 kami, share kami sa half. So, half 3. I don't know, 1.5. Pagkatian namin yung 1.5. Why not? Sa Congress na lang yun. Siguro okay na yan, di ba? Na parang sitting pretty na lang kami. Kung magalit yung mga constituents namin, bahala na sila. Basta half. Oo. Ikaw, congressman ka, alam mo ang ninanako sa gobyerno ngayon ay billion-billion? Lalo na ngayon? Correct. Ganun lang? Sa tingin mo, sa halang ng mga bituka ng mga yan? Higher, girl, ang usapan dito is ipapadisqualify for life mo. Si Inday. Forever. Forever and ever, amen. Ang isang Inday Duterte na Mindanaoan, ang nag-iisang Mindanaoan na now and in the foreseeable future would again to be president. Tapos sa tingin mo ang mga taga Mindanaoan kung ibebenta man nila ang kanilang kaluluwa sa demonyo. Kung ibebenta mo na lang din naman, bakit ka magtsatsaga sa 1 billion? Correct, oo. Pulban 'yon. Ang tawag dito sobrang nun. If I am a Mindanaoan representative, ito yung mga considerations ko dyan. Okay, you want to disqualify Inday in perpetuity. Ang cost sa akin yan bilang congressman mula sa Mindanao ay yung risk na hindi na ako mamahalin at isusuka na ako ng Mindanao na posibleng mabuhay ang secessionist ideation kapag ka na-impeach si Inday. And if that happens, my career is finished. Siyempre, congressman ka ng Mindanao pagkatapos pumirma ka sa impeachment ni Inday. Pagkatapos, siyempre yung Mindanao, nakita natin yung survey kanina. 73 to 80 plus ang favorability ni Inday sa Mindanao. She could be an icon for the secessionist ideation doon. 'Di ba? And if that would happen, ang kailangan mo i-factor in do sa presyo mo is that you need to be settled for life. Kung ano yung mga kakatkungin mo, kung magiging congressman ka for the next 3 years. Hindi lang ikaw. Kasi
Mindanaoan yan, the shame will transfer to your generations. Yes. So, yun, Oo. kailangan yan, settle dapat ang Settle ka at least talaga, oo. 7 generations, no? Mhm. Kasi Mindanaoan to, no? There is a generational minamana. Mhm. Minamana ang reputation ng one generation to the next generation. So, hindi pa pwede ikaw lang. Dapat next at least 5 generations tayo, no? At least 5 Correct, generations tayo. Ganyan ang excellent plan. Kaya So, nga kaya mahal diyan sa Mindanao kasi there are a lot of things at stake. Honor, correct. because the honor there is inherited. Of course, this honor is inherited. So, hindi ka po pwedeng basta-bastang kaya nga may rido eh. May rido eh. Because It's of an honor-based it's an honor-based honor-based oo. Kaya nga may ganun eh, hinamak mo ang aming pamilya, hinamak mo ang ng dignity ng aming pamilya, ng aming clan, sandali lang ka dyan. So, hindi nga madali dahil mahal. In the sense na hindi lang pera, kundi there are a lot of things at stake. May caveat pa dyan. If they're going to sign the impeachment of Inday, they're going to be treated as a traitor by the Mindanaoans forever and ever. Amen. Ayun. We deserve better. You were saying something? Yes, may caveat dun sa premise na yan, di ba? Kapag kasi pinush nila yan, talagang pinush talaga nila, pinagbabayaran talaga, binili talaga yung mga senador. To the point na sinend ko ng kailangan information. To the point na kuha na nila yung numbers to convict sa VP Sara for impeachment. Pwede kasi siya para para mailigtas niya yung sarili niya, para hindi siya ma-disqualify sa pagtakbo sa susunod. Pwede kasi siya mag-resign eh. Tulad ng ginawa ni Erap. Kung maaalala natin si Erap, nakatakbo pa bilang mayor, di ba? Ng Manila. Eh kung na-impeach siya talaga 100% pa, wala siya tumakbo sa kahit anong posisyon. Pero si Erap kasi, di ba hindi nagtagumpay yung impeachment sa kanya, in a sense na hindi kasi bumaba kasi siya on the last minute. Hindi na-convict siya. Hindi siya na-convict. So yun yung caveat dun sa bayaran. Walang opportunity kay Erap para ibaba yung judgment sa isang impeachment case which would include removal from office and perpetual disqualification to hold government position. So hindi nakarating dun si Erap. Si Erap, however, na-convict siya sa plunder case niya kung saan dun siya pinardon ni GMA. Ayun. Narinig ko lang naman yung kay Attorney Neil Abayon, yung isang attorney na magaling rin mag-explain about dyan sa impeachment na isa yun eh, kapag nag-resign, hindi siya, pag nawala doon sa position, other than impeachment, pwede pa rin siya tumakbo. So yun yung pinaka-isang last na iniisip siguro nito mga... Paano pag di siya nag-resign? Paano kung in-impeach siya? At kung ma-impeach siya, uwi siya ng Mindanao. What will the Mindanaoan feel if she got impeached? Yes. Kaya nga sabi ko, etong impeachment na to, walang talo si Inday dito. Walang talo si Inday dito. Kung i-impeach si Inday, don't you think the secessionist ideation ng Mindanao mabubuhay? It's not dead, no? It's at the back of the mind of a lot of Mindanaoans. Ngayon, kung kunwari may impeach si Inday, would these people from Luzon would want that for the Philippines? Kasi it might trigger, no? And let's just be real here. Mindanao has been neglected for decades already. E pagka kunwari nangyari yan, in-impeach nyo si Inday, well-revered, nilerespeto sa Mindanao. In-impeach nyo ng ganun-ganun lang, sa mga napaka-pepeting grounds. It's a recipe for disaster for the Philippines. Sinasabi ko sa inyo, Bongbong. Hindi lang sabihin na show lang mawawala sa'yo. Hindi lang sabihin na show lang mawawala sa'yo. Diyos me. Ayun. Pati yung pangarap ni Sandro maging presidente. Narinig niyo na ba, Miss Joey, na si Congressman Marcoleta mag-o-offer daw ng maging council? Na-mention na. Ayun. Good luck talaga sa kanila no? Ayun. Anyway, magiging bardagulan lang naman ng bonggang-bongga yung impeachment process na yan. If ever mag-proceed siya, it's a bardagulan, primera bardagulan talaga ang mangyayari dyan. But again, it's always a game of numbers. So, yun. Magbabardagulan lang sila ng wagas, makikita natin kung sino yung mga engot, kung sino yung mga magagaling, ganyan. But at the end of the day, it's going to be based on numbers. Ayun. Anyway, we deserve better. Meron ko pang gustong i-share para makapunta na tayo kay na? Last na, yung about sa pagbe-meltdown nila dahil sa INC. Ngayon, mananawagan lang ako sa INC na kayo na lang po ang inaasahan namin, mga kapatid. Kasi kayo lang po ang nakapagpa-shakedown dito sa mga buhaya na to, sa mga nakakaraang araw.
sana po yung ino-organize nyong pagtitipon matuloy po talaga. Kasi hangga't hindi yan natutuloy, hindi talaga to parang may papakiramdaman pa itong mga buhaya na nasa Malacanang at saka nandito sa house Kung nagkakahamunan pa baka gusto nila makita yung Rojas Boulevard version version 2 sa EDSA at punuin ng, di ba? So, INC, maraming salamat po sa paninindigan ninyo at marami po kaming susuporta pag tinuloy niyo po yung plano niyo. Miss Sanz at Miss Joey, maraming salamat sa pagbibigay ng boses. Isang mura na lang, tang ina mo Romualdez. Salamat po. Galit na galit si We Deserve Better. Ayan, thank you, We Deserve Better. Ayan, hello, ano na?